Hindi ko nga lubos akalain na makararating ako sa lugar na may ganitong napakagandang tanawin. At makasakay sa isang private plane na kahit isang kaba ay wala akong naramdaman. So yun guys, walang katakot-takot. Ang lupit pa, brother. Nalo, power. Sa sobrang ganda nga ng lugar na ito ay di na ako magtataka kung bakit isa ito sa dream destination ng lahat. At siguradong kapag ikaw ay nakarating dito, ay mapapa-ebeg ka talaga sa ganda dito. At dito nga lang yan sa dulo at tuldok lamang ng mapa ng Pilipinas. Ngunit siksik-liglig naman sa mga naggagandahang tanawin. Muna tayo umuwi. Yan ang Batanes. At sa tulong nga ng Aerospeed Transport Services at Batanes Status Travel and Tours ay walang kahasel-hasel ang bakasyon namin dito. Mula Clark Pampanga Airport ay bumiyahe kami ng 1 oras at kalahati patungo sa Basco, Batanes. Paglapag nga namin dito ay inassist agad kami ng aming travel and tour operator. Hinatid kami sa Casa Domingo, natutuluyan namin ng 4 days and 3 nights. Maluwag, malinis at air-condition ng room. Kumain lang kami ng tanghalian sa Bihan at sumabak na kami sa unang destination namin, ang Fountain of Youth. Sabi nila nakakabata raw dito. Isang man-made natural spring pool na pwede kayo ditong mag-swimming. Medyo struggle nga lang ang pagbaba at pag-akyat dito pero sulit na sulit naman kapag narating nyo. Para naman sa aming ikalawang araw, dito naman kami nagtungo sa kabilang isla, ang Itbayat Island. Sa tulong ng Aerospeed Air Transport ay bumiyahe kami ng private plane ng 9 to 10 minutes. First time ko nga sumakay dito. Hindi nga makukumpleto ang Batanes tour mo kapag hindi ka nakapunta sa isla na ito. Sobrang smooth. Grabe, parang hindi lumanding. Actually, may takot talaga ako sumakay sa airplane dahil sa mga napapanood ko. Pero dahil sa tulong ng Aerospeed Airport Services, naalis ito dahil napakahusay ng piloto nito. Dito sa Itbayat Island ay matatagpuan ang Cabaywan Lake at Maoyin Port and Cliff na sobrang lakas ng hangin. Dito din matatagpuan ang longest streets in Batanes. At alam nyo din ba na andito ang tinaguriang the most dangerous port in the world dahil daw sa sobrang tarik nito. China Poleram Port ang pangalan nito. Matagal nang hindi ginagamit ng mga locals to. Sa ngayon ay naging tourist spot na lang ito. At sa pangatlong araw naman namin, dito naman kami sa Sabtang Island. Sumakay kami ng ferry ng 45 minutes papunta sa kabilang isla. Una namin pinuntahan dito yung Morong Beach na may iconic picture spot na Mahayaw Arc. Dito naman sa Savidug Village na sobrang payapa at makikita din dito ang mga stone houses. Pagkatapos naman ay dito naman kami sa Chamantad Tinian Viewpoint, isa sa mga pinakamagandang tourist spot dito sa Sabtang Island. At dito sa Chabayan Village, mga traditional stone houses at pwede ka din magsuot ng bakul, ang kanilang traditional headgear. Sinusuot nila ito para proteksyon sa init at ulan. Nagtanghalian muna kami bago kami bumalik sa Batan Island. Pagbalik namin sa Batan Island ay sinimulan na namin ang South Batan Tour. Itong Marlboro Hills na grabe, napakaganda. Super mega nakaka-relax at tumambay dito Tapos itong Blow Your Horn sa may Alapad Rock Formation, sa Honesty Store, at ang panghuli sa South, ang Chawa View Deck. Sa North Batan naman ay dito kami sa Tukon Radar Station, Japanese Tunnel, Valugan Boulder Beach, Basco Lighthouse, at Basco Rolling Hills na napakaganda rin Kaya naman kung isa din ang Batanes sa dream destination mo ay mag-message na kayo sa Aerospeed Air Transport and Services and Batanes Status Travel and Tours. Mabuhay! I'm Daryl Mercantor, owner of Tatus Travel and Tours. Kasama po natin ang Aerospeed Air Transport Service dito po. Dito sa package namin, meron kaming 4,500 na promo tour. Ito po ang Batan Island and North and South tour po. And then also kasama din ang Sabtang Island. Sa gusto pong makasama din ng Itbayat Island para kompleto ang ating package, meron po tayong sa partner po natin ng Aerospeed Air. In just 9 minutes, ma-enjoy na po natin ang ating tour. So ano pa bang inaantay nyo? Book now! Hindi ko nga lubos akalain na makararating ako sa lugar na may ganitong napakagandang tanawin. At makasakay sa isang private plane na kahit isang kaba ay wala akong naramdaman. So yun guys, walang katakot-takot. Ang lupit pa, brother. Nalo, power. Sa sobrang ganda nga ng lugar na ito ay di na ako magtataka kung bakit isa ito sa dream destination ng lahat. At siguradong kapag ikaw ay nakarating dito, ay mapapa-ebeg ka talaga sa ganda dito. At dito nga lang yan sa dulo at tuldok lamang ng mapa ng Pilipinas. Ngunit siksik-liglig naman sa mga naggagandahang tanawin. Muna tayo umuwi.
Yan ang Batanes. At sa tulong nga ng Aerospeed Transport Services at Batanes Status Travel and Tours ay walang kahasel-hasel ang bakasyon namin dito. Mula Clark Pampanga Airport ay bumiyahe kami ng 1 oras at kalahati patungo sa Basco, Batanes. Paglapag nga namin dito ay inassist agad kami ng aming travel and tour operator. Hinatid kami sa Casa Domingo, natutuluyan namin ng 4 days and 3 nights. Maluwag, malinis at air-condition ng room. Kumain lang kami ng tanghalian sa Bihan at sumabak na kami sa unang destination namin, ang Fountain of Youth. Sabi nila nakakabata raw dito. Isang man-made natural spring pool na pwede kayo ditong mag-swimming. Medyo struggle nga lang ang pagbaba at pag-akyat dito pero sulit na sulit naman kapag narating nyo. Para naman sa aming ikalawang araw, dito naman kami nagtungo sa kabilang isla, ang Itbayat Island. Sa tulong ng Aerospeed Air Transport ay bumiyahe kami ng private plane ng 9 to 10 minutes. First time ko nga sumakay dito. Hindi nga makokompleto ang Batanes tour mo kapag hindi ka nakapunta sa isla na ito. Sobrang smooth. Grabe, parang hindi lumanding. Actually, may takot talaga ako sumakay sa airplane dahil sa mga napapanood ko. Pero dahil sa tulong ng Aerospeed Airport Services, naalis ito dahil napakahusay ng piloto nito. Dito sa Itbayat Island ay matatagpuan ang Cabaywan Lake at Maoyin Port and Cliff na sobrang lakas ng hangin. Dito din matatagpuan ang longest streets in Batanes. At alam nyo din ba na andito ang tinaguriang the most dangerous port in the world dahil daw sa sobrang tarik nito. China Poliran Port ang pangalan nito. Matagal nang hindi ginagamit ng mga locals to. Sa ngayon ay naging tourist spot na lang ito. At sa pangatlong araw naman namin dito naman kami sa Sabtang Island. Sumakay kami ng ferry ng 45 minutes papunta sa kabilang isla. Una namin pinuntahan dito yung Morong Beach na may iconic picture spot na Mahayaw Arc. Dito naman sa Savidug Village na sobrang payapa at makikita din dito ang mga stone houses. Pagkatapos naman ay dito naman kami sa Chamantad Tinian Viewpoint, isa sa mga pinakamagandang tourist spot dito sa Sabtang Island. At dito sa Chabayan Village, mga traditional stone houses at pwede ka din magsuot ng vakul, ang kanilang traditional headgear. Sinusuot nila ito para proteksyon sa init at ulan. Nagtanghalian muna kami bago kami bumalik sa Batan Island. Pagbalik namin sa Batan Island ay sinimulan na namin ang South Batan Tour. Itong Marlboro Hills na grabe, napakaganda. Super mega nakaka-relax at tumambay dito Tapos itong Blow Your Horn sa may Alapad Rock Formation, sa Honesty Store, at ang panghuli sa South, ang Chawa View Deck. Sa North Batan naman ay dito kami sa Tukon Radar Station, Japanese Tunnel, Valugan Boulder Beach, Basco Lighthouse, at Basco Rolling Hills na napakaganda rin Kaya naman kung isa din ang Batanes sa dream destination mo ay mag-message na kayo sa Aerospeed Air Transport and Services and Batanes Status Travel and Tours. Mabuhay! I'm Daryl Mercantor, owner of Tatus Travel and Tours. Kasama po natin ang Aerospeed Air Transport Service dito po. Dito sa package namin, meron kaming 4,500 na promo tour. Ito po ang Batan Island and North and South tour po. And then also kasama din ang Sabtang Island. Sa gusto pong makasama din ang Itbayat Island para kompleto ang ating package, meron po tayong sa partner po natin ng Aerospeed Air. In just 9 minutes, ma-enjoy na po natin ang ating tour. So ano pa bang inaantay nyo? Book now!